Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Minsan ko nang nasabi na napaka-unfair ng buhay. Kung sino pa kasi ang masasama, may mga kasalanang nagawa, sila pa ang nabibiyayaan ng magandang buhay. Sila pa ang palaging siniswerte. Samantalang kami naman na mahihirap, kahit anong bait namin sa kapwa, matulungin at maawain, madalas kami pa rin ang nagdurusa. Halos araw-araw kaming nakikipagbuno sa pagsubok para lang mabuhay. Kaso lang, hindi pala sapat ang maging mabait para mamuhay ng payapa. Minsan kailangan kong makasunod sa uso, manakit ng tao sa ikasisiya ng iba para din sa kapakanan ng aking pamilya. Ako nga po pala si Emerald, 30 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lamang ako. 20 years old ako noon taong 2015. Emerald, pakiusap, itigil mo na ito. Maawa ka naman sa akin. Bakit? Nang lumandi bang mama mo sa asawa ng iba, naawa ba siya sa pamilyang pwedeng masira ng kakatihan niya? Emerald, hindi ko kasalanan ang ginawa ng mama ko. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa iyo yun? Bata pa ako noon, hindi ko pa siya kayang pagsabihan. Pakiusap, lubayan mo na ako. At sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Huwag kang hibang, Sasha. Habang nabubuhay ka, mananatili kang tinik sa buhay namin ng amo ko. Kung ang pinoproblema mo ay ang pang-tuition, pwede kitang tulungan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaanak ni Papa. Iwan mo na si Tita Lucia. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Ano bang pinagkaiba doon? Kesyo ang papa mo o ang amo ko ang hingan ko ng tulong, mag-asawa pa rin sila. Iisang savings ang pinagkukunan nila ng panggastos para sa pag-aaral ko. Kinabit nga lang ng nanay mong asawa ng amo ko eh. Heto pa, nagkaanak sila at ikaw pa ang bunga. At alam mo bang latest? Hindi na makakapaghabol ang papa mo sa yaman ni na Madam Lucia dahil nagloko siya. Kaya wag kang umastang may maitutulong ka pa sa akin dahil ang totoo, mahirap ka pa sa daga. Isang malakas na sampal kagad ang iginawad ko sa kanyang pisngi nang naabutan ko ang papatakbong babae. Alam kong ilang beses na niya akong tinatakasan pero hindi siya pwedeng mawala sa paningin ko. Aminado ko na minsan hindi na maganda ang ginagawa ko kay Sasha, Miss Winnie. Hindi pala minsan, kundi madalas. At nasasaktan ako dahil totoo naman na walang kinalaman si Sasha sa ginawa ng nanay niya. Ang totoo po niyan, pinsang buo ko ang babae. Magkapatid ang ama kong si Tatay Darren at ang nanay ni Sasha. Medyo iskandalosa ang dating ko ng mga sandaling yun kaya naagaw namin ang pansin ng halos lahat ng dumadaang tao sa kinaroroonan namin. Emerald, magkadugo tayo. Huwag mo naman sana akong ipahiya ng ganito. Hindi ba dapat ikaw ang nagtatanggol sa akin higit kanino man? Tsaka kung makapanghusga ka naman sa nanay ko, parang hindi mo siya tiyahin. Bakit? Nakakamangha na ba para sa iyo ang ginawa ng mama mo na sirain ang pamilya ng may pamilya? Baka naman nakakalimutan mo, mas loyal ako sa amo ko. Nakahanda akong sundin ang lahat ng ipinag-uutos nila, sakali man na kailanganin nila ako. Isa pa, Sasha, kahit ang ina mo lang ang natitirang tao sa mundo, hindi ko siya kailanman ituturing na tiya. Minahal ka ni mama, itinuring ka niyang anak. Pwes noon yon, nung hindi ko pa nalalaman ang sikreto niya. Ngayon nasira na ang lahat ng magagandang katangian na binuo ko para sa imahe niya dahil wala siyang kwenta. Malakas na umiyak si Sasha. Alam kong masakit para sa kanya ang marinig na iniinsulto ko ang nanay niya. Gayunpaman, wala akong magagawa. Sa mga oras na ito, alam kong palihim na nanonood sa akin si Madam Lucia, ang legal na asawa ng papa ni Sasha. Kailangan kong ipakita sa kanya na binubuli ko si Sasha para tigilan na niya ang tatay ko. Hindi kasi maganda ang sitwasyon niya ngayon eh. Malubha na si tatay. Bigla na lang siyang nagkasakit. Nagsimula yun nang umuwi ako sa bahay isang araw. Nadatnan ko ang aking ama na nanghihina at namumutla. Muntik na siyang matumba kaya ganun na lang ang pagtakbo ko palapit sa kanya. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Wala naman, iha. Bigla lang akong napagod. Sumakit ang ulo ko kanina pero nawala na din naman. Parang iba na po ang nakikita ko, Itay. Teka lang po, may naitabi naman po akong halamang gamot sa kusina eh. Didikdikin ko na lang po muna at itatapal sa ulo niyo po. Anak, huwag ka nang mag-abala pa. Ipapahinga ko lang to. Magiging maayos din ako.
Sandali lang naman po ito, Itay. Sige na po, maupo na po muna kayo. Sambit ko sa kanya at nagmamadali ako sa pagpunta sa kusina. Kinuha ko ang nakatagong mga halamang gamot at pinroseso para gawing gamot. Nang matapos ako sa ginagawa, binalikan ko si tatay. Nadatnan ko siyang nagsusuka na ng dugo, kaya naman ganun na lang ang pag-aalala ko. Nang subukan ko siyang dalhin sa ospital, nabigla ako dahil wala namang findings ang mga doktor. Marami sa mga kakilala namin ang nagsasabing hindi normal ang karamdamang iniinda ni tatay. Baka raw kailangan namin ng albularyo. Pero nang ilapit ko siya sa mananambal, natuklasan kong kinulam pala ang aking ama. Mabilis kong nalaman na si Madam Lucia pala ang salari ng kanyang pagkakasakit. Bago ko pa man maipagamot si tatay, kinumpronta ko na noon si Madam Lucia. Madam Lucia! Aba, at nandito ang pamangkin ng umahas sa aking asawa. Ano, naparito ka rin ba para umastang kung sino dahil inagaw niyo ang asawa ko? Hindi ako naparito para manggulo o makipag-away. Nandito ako para makiusap. Sino ka naman para pakinggan ko? Anong malay ko kung inutusan ka lang ng hayop kong asawa para iatras ang demanda laban sa kanila? Hindi naman po yun ang sadya ko eh. Kung tutuusin, wala nga po akong kinalaman sa nangyari sa pamilya niyo eh. Pero nadadamay na ako. Nadadamay na ang tatay ko. At ano naman ang nais mong ipahiwatig, Aber? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sana naman po itigil niyo ng pangkukulam kay tatay. Pakiusap, huwag niyo na kaming isama sa pinaghihigantihan niyo. Sa labis kong pagtataka, malutong na humalakhak si Madam Lucia. Tila ba tuwang-tuwa siya sa kanyang narinig. Pinaupo pa niya ako sa mamahalin niyang sofa at mataman akong tinitigan. Matalino ka, Iha. Alam mo naman siguro na iba ako sa mga kakilala mo. Hindi mangyayari ang gusto mo kung pupunta ka lang dito para makiusap. Lahat ng magagandang bagay may kapalit. Anong klaseng kapalit, madam? Alam kong wala po ako sa lugar para sabihin ito. Pero kahit ano gagawin ko, basta hayaan niyo lang na gumaling ang tatay ko. Huwag niyo naman po siyang sasaktan. Madali lang naman ang gusto ko, Iha. Alam kong masakit lang para sa'yo. Pero kailangan mong mamili. Tatay mo o ang pinsan mo? Diretsuhin niyo na po ako, madam. Ano ba talaga? Gusto kong makitang nagdurusa si Shasha. Pahirapan mo siya hanggang sa siya na mismo ang sumuko at magtaboy sa papa niya. Ang totoo niyan, nauna nang kinasuhan ni madam ang aking tiyahin, Miss Winnie. Masaklap lang ang sinapit niya sa kulungan dahil kinailangan siyang maaksidente at mamatay. Sa ngayon, ang magkasama na lang sa bahay ay sina Sasha at ang kanyang ama. Kaya naman ang marinig ko mula kay Madam Lucia ang mga bagay na nais niyang ipagawa, ako naman ang buong tapang na humiling sa kanya. Gagawin ko po ang gusto niyo. Basta ipangako niyo lang nagagaling ang tatay ko. Lubayan niyo na siya. Wala naman kaming kasalanan eh. Sige, gagawin ko ang mga sinabi mo. Lulubayan ko ang ama mo. Pero tatandaan mo, oras na pumalpak ka, ibabalik ko ang babawiin kong karamdaman sa katawan ng ama mo. May isang salita po ako, madam. Kaya kong maging tapat sa inyo. Basta wag na wag niyo lang pong pakikialaman ng tatay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magiging lugi sa trabaho mo sa akin. Saglit siyang tumalikod sa akin at ani mo may kinuha sa naroong drawer. Isang sobre na mukhang may laman. Iniabot niya yun sa akin. Nagulat ako dahil pera ang laman nun. Mahigit 20,000 nang bilangin ko. Para saan po ito? Paunang bayad. Iaatras ko din ang orasyon ng pagkakasakit para pansamantalang gumaling ang tatay mo. Siya ang gagawin kong pambayad oras na pumalpak ka. Gagawin ko ang pinag-uutos nyo. Basta siguraduhin nyo lang na gagaling ang tatay ko. Ngumisi si Madam Lucia sa akin. Alam kong hindi ako dapat nakikipagkasundo sa mga kagaya niya. Pero alam ko kasing mas magiging malupit para sa akin ang mundo sakali man nasuwayin ko ang kagustuhan niya. Mahirap tanggihan ang mga taong bulag sa naglalagablab nilang galit. Pwede silang mandamay ng inosente at walang kinalaman kagaya nga ni tatay. Kaya heto ako ngayon, naging sikat at kinatatakutan sa aming school campus dahil sa kakayahan kong ipahiya ang isang tao ng walang kahirap-hirap. Hindi naman magawang magreklamo ni Sasha o magsumbong sa ama niya dahil binalaan ko siya. Oras na malaman ng ama niya ang nangyayari sa amin dito sa eskwelahan,
ipapapatay ang ama niya sa utos na rin ni Madam Lucia. Maliban pa doon, nawalan na ng koneksyon at kapangyarihan ng papa ni Sasha. Pinili niyang mamuhay sa mahirap na paraan at hindi na siya makababalik pa sa dati niyang pinagmulan. Tuloy, hindi ako makadama ng awa sa pag-iyak ni Sasha. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at ikinalma ang aking sarili. Pilit kong iwinaksi ang pabalik-balik na pagsagi ng nakaraan sa aking isip. Alam mo Sasha, mas maganda siguro kung gawin kitang map. Emerald, wag! Wag mo akong mamanduhan dahil ikaw ang inaapi ko. Wag! Napaiyak sa sakit si Sasha nang ingudngud ko nga sa sahigang kanyang muka. Batid kong halo-halo ang ekspresyon ng mga tao sa paligid namin. May naaawa kay Sasha, meron namang natutuwa sa ginawa ko. Wala nga lang naglalakas ng loob na magsumbong dahil may malakas na kapit si Madam Lucia sa may-ari ng school. Dala na rin yata nang wala siyang anak, kaya binibigay niya sa akin ang lahat ng benefits kung paano maging anak ng isang maimpluwensyang tao. Nasa kalagitnaan ako ng ginagawa nang humahangos namang dumating si Tristan, ang kaibigan ni Sasha. Nag-aalalang hinawi niya ako at inalalayan niya ang babae para makabangon. Ano ba? Itigil mo na nga to. Napakapakailamero mo, no? Alam mo ba yon, Tristan? Bakit, Emerald? Sa tingin mo ba nakakatuwa ang ginagawa mo? Nananakit ka na ng tao, oh. Ano ngayon? Bakit ba palagi ka nalang sumusulpot saan man ako naroon? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ikaw ang sinusundan ko kundi si Sasha. Sobra ng pagmamaltrato mo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, tao ka pa ba? Ano ba sa akala mo? Bakit ang babaeng yan, tao ba ha? Kabit nga ng ibang pamilyang nanay niyan eh. Magkadugo tayo, Emerald. Hindi ka dapat nakikinig sa inuutos ng iba. Tumahimik ka. Wala kang karapatang utusan ako. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa amo mo. Sana naman wag mong baliwalain ang babala ko. Mahal kita, pinsan. At kahit ilang beses mo pa akong saktan, hindi mo pa rin maiaalis sa akin ang pag-aalala ko para sa'yo. Malapit na akong tablan sa lahat ng kanyang mga sinabi. Pero ayoko talagang tanggapin sa loob ng sistema ko na naaawa na ako sa kanya. Mas kaawa-awa ang tatay ko kapag pumalpak ako. Kaya naman para magmukha talagang hindi ako nakikinig sa kanya, malakas ko siyang sinipa na ikinagalit naman ni Tristan. Ngunit ano pang magagawa niya? Tinalikuran ko na sila at hinayaang pagkumpula ng maraming tao. Dire-diretso ko sa malawak na parking lot kung saan naroon ang aking amo. Alam kong kanina pa siya naroon, ngunit may cellphone siyang hawak at may kung anong pinanonood. Nang kumatok ako sa bintanang salamin, ganun na lang ang paghalakhak niya. Magaling, Emerald. Pwede ka nang maging kontrabida. Kailan niyo pagagalingin ng tatay ko? Teka lang, hindi pa ako kontento sa pinagagawa ko sa'yo. Relax ka lang, okay? Nangako ka, madam. Tiniis ko na nga lang ang maging demonyita para mapasaya kayo. Tapos wala pang nangyayari sa kalusugan ng tatay ko? Walang pagbabago? Bakit ba naman atat na atat ka? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Maghintay ka. Ang ayoko sa lahat yung minamadali ako. Ilang beses ko nang sinaktan ng sarili kong pinsan. Masama nang tingin sa akin ng lahat. Ano pa bang hinahanap nyo? Halos lahat nagawa ko na. Ano, pinapaasa nyo lang ba ako sa lahat ng pinangako nyo, ha? Sa labis kong pagkabigla, dinuro ako ni Madam Lucia sabay hablot sa aking panga. Bakit atat na atat ka nang itigil ang pangkukulam sa tatay mo? Ano, gusto mo ikaw naman ang makaranas ng sakit na nararamdaman niya ngayon? Baka nakakalimutan mo. Ako ang mas may karapatang magalit sa ating dalawa. Uutusan lang kita at susunod ka. Hindi ko po alam kung tama pa bang ginagawa ko, madam. Nagiging unreasonable na kayo eh. Aba, at nagre-reklamo ka na ngayon? Ibigay niyo na lang po ang huling inuutos niyo sa akin. Pagkatapos nito, kailangan ng gumaling ng tatay ko. Sana naman makonsensya na kayo. Masamang-masama ang loob ko sa ginang. Lantaran lang niya akong inuuto. Tuloy, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pagtatrabaho ko sa kanya o hindi na. Tutal naman pabalik-balik lang ang sakit ng tatay ko. Hindi siya kailanman gumagaling. Parang gagaan lang sandali ang pakiramdam niya, tapos makalipas ang ilang araw, muli na namang daraan sa kalbaryo si tatay. Kagaya ngayon,
Nadatnan ko siyang inuubos sa loob ng kanyang kwarto. Malayong malayo na ang katawan ni tatay sa dati ay malusog at maaliwalas niyang itsura. Maputla na si tatay at nangangayayat. Manilaw-nilaw ang balat na para bang nagkaroon ng hepatitis. Halos hindi pa niya naigagalaw ang kanyang mga paa kaya nanatili siya sa kama. Kung minsan naman sa labas ng kwarto siya nananatili pero kailangan niyang magtawag ng aalalay sa kanya. May mga kapitbahay naman pero hindi sila maaasahan buong araw. Tay, kamusta na po kayo dito? Ayos naman ako, anak. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Ikaw, kumusta ang pag-aaral mo? Heto po, okay naman. Nakakapagod lang po. Palagi kasi kaming may exams eh. Palusot ko kahit na alam kong madalas akong inuutusan ng hindi magagandang bagay ni Madam Lucia. Hindi alam ni tatay ang tunay kong ginagawa sa eskwelahan. Ang pagiging masama ko sa kapwa, lalo na sa sarili kong pinsan para lang mailigtas ang aking ama. Kailangan ko lang talagang sumunod muna sa agos para wag mapahamak. Inalalayan ko si tatay na mahiga sa kama. Nagpaalam ako sa kanya na maghahanda ng hapunan kaya sinabi niya sa akin na gisingin na lang siya kapag kakain na. Habang abala sa kusina, narinig ko ang mahihinang katok sa may pinto. Wala sa wisyong lumapit ako at pinagbuksan ng taong nasa likod nun. Bigla akong napasimangot nang makita ko sina Tristan at Sasha. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Emerald, hayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo, pakiusap. Magpaliwanag? Ano, ikakwento mo sa akin ng detalyado kung anong eksaktong ginawa ng nanay mo, kaya siya naging kabit ng tatay mo? Hindi mo ba naiisip, isa kang bastarda? Bunga ka ng kataksilan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng pinsan mo. Marami siyang isinakripisyo para sa'yo. Huwag mong sabihing ikaw pa rin ang inaapi ng pagkakataon dahil lang kahihiyan ng ibinigay ng nanay mo sa pamilya niyo. Teka, anong ingay ba yan? Kanina ko pa kayo naririnig na nagbabangayan ah. Anak, sino ba ang kausap mo? Nakita kong dahan-dahang gumagapang si tatay sa sahig habang nakahawak sa kahoy na dingding. Nataranta ko kaya dali-dali ko siyang inalalayan. Napasunod naman sina Sasha at Tristan sa akin ng tingin. Hindi ko nagustuhan ang ginagawa nilang pakikialam sa buhay ko. Lalong ayokong malaman nila ang sitwasyon ng tatay ko. Tiyo, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko kailangan ng tulong, umalis na kayo! Ano ba, Emerald? Nahihirapan na si Tiyo oh. Tristan, patulong naman oh. Tiyo Darren, bakit malamig po ang kamay niyo? Halina po kayo, dito tayo sa papag. Mukhang hindi po maganda ang pakiramdam niyo ah. Tama ka, iho. Ewan ko ba, matagal-tagal ko na ring dinaramdam to. Nakita ko nang idantay ni Tristan ang kamay niya sa ulo ni tatay. Nakapikit ang lalaki at may inuusal siyang mga kataga na hindi ko naman maintindihan. Maya-maya pa, hindi makapaniwalang lumingon siya sa akin. Ilang beses na lumunok, ilang sandali pa, hinarap niya ako. Emerald, bakit hindi mo sinabi sa amin to? Kinulam pala si Tio Darren. Kinulam? Pwede ba huwag kayong gumawa ng kasinungalingan? Pakiusap, huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na ngayon ang totoo. Hindi mo gustong saktan ang pinsa mo. Napipilitan ka lang. Tristan, ano bang ibig mong sabihin? Naguguluhan na rin kasi ko eh. Scripted lang ang pambubuli ni Emerald sa'yo. Ano? Emerald, iha. Anong ibig sabihin nito? Sa pagkakaintindi ko, sa sinasabi ni Tristan, sinasaktan mo ang iyong pinsan. Totoo ba? Bakit? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang mananakit ng kapwa? Lalo na si Sasha? Tiyo. Oo na, umaamin na ako itay. Nananakit ako ng kapwa. Sinaktan ko si Sasha sa utos na rin ni Madam Lucia. Pero bakit? Bakit niya ginawa yun? At bakit mo siya sinunod? Tay, siguro nga po masama akong tao. Pero hindi ako masamang anak. Gagawin ko po ang lahat maging okay lang po kayo. Hindi ako papayag na may sino mang manakit sa inyo. Anak. Nung minsang dinala ko po kayo sa isang mananambal, nalaman ko na kinukulam kayo. Wala kayong malay nun kaya hindi nyo narinig ang sinabi niya. Nalaman ko kagad kung sinong salarin matapos niya kayong tawasin. Si Madam Lucia. Diyos ko, bakit ka nakipaglapit kay Lucia, iha?
Hindi mo ba alam na kilala na siyang malupit noon pa man? Itay, kapag hindi ko sinunod ang mga sinabi niya, ikaw ang sasaktan niya eh. Kaya nga binuli ko si Sasha ng labag sa aking kalooban. Kasi hodang pangalanan pa niya akong masama at walang konsensya. Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan niyo, Itay. Ang tanong, tumupad ba naman siya sa usapan? Tutupad siya pero kailangan kong gawing impyerno ang buhay mo, Sasha. Pinsan, hindi mo kailangan gawin ito. May iba pa naman sigurong paraan. Tama, may iba pang ang paraan. At magagawa natin ang lahat ng yun kung makikipagtulungan ka sa amin, Emerald. Huwag ka mag-alala, hindi namin papabayaan ang tatay mo. Isa akong albularyo. Kung gusto mo, isama natin siya sa bahay namin para maasikaso ko ang kalagayan niya. Nang mga sandaling yun, gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang magtiwala sa kanila. Si Madam Lucia nga na may kakayahan ng tumulong, pinangakuan lang ako, sina Tristan pa kaya na alam kong wala silang laban sa maldita kong amo? Huwag kang mag-alala, Emerald. Magiging okay din si Tio. Pwede ba? Huwag ka nang makipagplastikan pa sa akin. Hindi bagay sa'yo. Emerald, ilang beses na kitang sinaktan pero hindi ka pa rin nadadala. Talaga bang gusto mo pang mapahiya? Wala naman akong intensyon na magpakita ng kahit na anong nakakainis na impresyon sa'yo, Emerald. Pinsan kita eh. Ayoko lang na nalululong ka sa maling paniniwala kahit na alam ko naman ang totoo. Eh di wow, ikaw nang mabait, ikaw nang mabuti. Kahit anong puri mo pa sa sarili mo, marumi pa rin ang pagkatao mo. At nang dahil sa kakatihan ng nanay mo, nadadamay pati kami ng tatay ko. Emerald! Sa halip na pakinggan ang mariing pagtawag sa akin ni tatay, marahas ko siyang tinalikuran. Iiling-iling naman na binalingan ako ni Tristan ng tingin pero wala akong pakialam. Tutal naman tingin nila sa akin, isa akong dakilang kontrabida. Bakit ba hindi ko nalang lubos-lubusin pa? Sinundan ako ni Tristan sa likod bahay. Doon ako tumambad dahil hindi ko kayang makita ang pagbabait-baitan ni Sasha. Ewan ko ba, naiirita na ako kapag nakikita ko siyang umiiyak o umaastang naaawa. Para kasing binubulungan ako ng isipan ko na nagdadrama lang si Sasha. Nagkukunwari para kaawaan. Emerald, pwede ba kitang makausap? Bakit pa? Masama ako. Hindi niyo ako dapat na nilalapitan. Baka masaktan ko lang kayo. Hindi mo naman magagawa yan eh. Alam ko, may mga pinagdadaanan ka lang kaya ka nahihirapan sa ngayon. Saka naiintindihan ka namin kung bakit kinailangan mo saktan ng pinsan mo. Bantay sarado ka ni Madam Lucia. Pero huwag ka mag-alala. Matutulungan ka namin sa bagay na yan. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko naman sa'yo ang tungkol sa pagiging albularyo ko, hindi ba? Kung papayag ka, isasama namin kayo ni Tio sa bahay. Ako munang gagamot sa kanya. Susubukan ko kung i-epekto ba mga gamot at langis na ginawa ko. Sige, papayag ako, pero ayokong paasahin niyo pa ako kagaya ng ginawa ni Madam sa akin. May isang salita ako, Emerald. Lahat ng sinasabi ko at pinapangako, tinutupad ko. Hindi ko kailanman binabaliwala ang tao sa paligid ko. Iniisip ko din ang kapakanan nila. Kagaya mo, kagaya ni Tio. Sa kagustuhan kong gumaling ng tuluyan ng aking ama, sumama kami kina Tristan at Sasha. Nalaman kong magkalapit lang ang mga bahay nila. Simula kasi nang maibuking namin ang katotohanan sa pagkatao ni Sasha, lumipat na sila ng papa niya at umiwas sa amin. Hindi ko akalain kung sino pa ang madalas kong mapahiya, sila pa ang tutulong sa amin. Maraming salamat sa paghatid mo sa amin, Sasha. Wala yun no, tsaka parang ang layo-layo naman ang bahay namin, nasa tapat lang naman. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para gumaling ang tiyo mo. Salamat naman kung ganun. Emerald, tutuloy na ako Sakali man na kailanganin mo ng tulong, nandito lang ako sa kabilang bahay. Tumangulang ako sa pagpapaalam niya pero hindi na ako nag-abala pang sumagot. Inalalayan ko na lang si tatay na makahiga sa kama na inihanda ni Tristan. Nakita ko siyang nagtungo sa munting silid at may inilabas na botelyang may lamang langis. Pagpahingay na muna natin si Tio. Ako na muna ang bahala rito. Kain ka na muna sa kusina. May inihanda akong pagkain dun. Ikaw? Mamaya na ako. Saka huwag ka mag-alala.
Magiging magaan na ang pakiramdam niya kapag napahiran ko na nito. Sige, salamat. Anak, Tay, bakit po? May kailangan kayo? kausapin mo si Sasha, anak. Magpatawaran kayo. Alam ko naman na wala kang ibang inisip kundi ang kaligtasan ko lang. Pero sana, isipin mo din na walang kinalaman si Sasha sa kasalanang ginawa ng kanyang ina at ama. Bunga lang siya at hindi kailanman ginusto ang magkaroon ng miserableng buhay. Huwag mo sana siyang sisisihin, anak. Hindi ko alam, Itay. Nilalamon ako ng galit para sa kanya. Naghahanap ako ng masisisi dahil hindi ko matanggap na kayo ang kailangang magdusa sa kasalanang ginawa ng iba. Huminga ng malalim si tatay at nginitian ako. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagpapakita niya ng pag-iintindi sa sitwasyon ko. Ang hirap talagang maging mabait sa taong kinaiinisan ko. Gayunpaman, hindi ko naiwasan si Sasha. Bago pa man ako makakain, naririnig ko na ang naging pag-uusap nila ni Tristan. Oh, Sasha, bumalik ka? Oo, nalaman kasi ni tatay na nandito sina Tio at Emerald eh. Sakto naman na may niluto siyang ulam. Heto maanghang na chicken pastil. Paborito daw ni Tio ang pagkain ito kaya nagdala na ako. Sabi nga ni Papa, sa bahay na lang sila manatili kaso baka ayaw namang pumayag ni Emerald. Ganun ba? Mukhang masarap nga yan Puntahan mo na lang si Emerald sa kusina. Sabayan mo na siyang kumain. May sinaing na din kasi ko dun. Tapos may binili akong nilagang baboy kanina. Yun ang ulam namin ngayon. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko na siya sa kusina. Si Tio ba nakakain na? Pwede ko siyang subuan mamaya. Natutulog pa. Mamaya na lang, sabay na kami. Sige, pupuntahan ko lang si Pinsan sa kusina. Mabuti pa nga. Nagkunwari naman akong kumukuha ng ulam nang maramdaman kong papalapit siya sa aking kinaroroonan. Nakangiti na si Sasha, tila ba nasisiyahan sa nakikita niyang pagkaabala ko. Emerald? Nandito ka na naman? Ano bang kailangan mo? May dala akong chicken pastil. Halika, tikman mo. Okay na ako dito sa ulam ko. Pero masarap ito, Emerald. Halika, sumandok ka Pati ba naman mga gusto kong kainin pinakikialaman mo? Pwede ba layuan mo na ako? Natigilan si Sasha sa tangkang paglapit sa akin. Walang imik na lang niyang nilapag ang lalagyan ng ulam at yumuko. Bago pa man ako muling makapagsalita, nakita ko nang pumapatak ang kanyang luha. Alam ko naman na naiinis ka sa akin at sa nanay ko, pero baka naman pwedeng magpanggap ka muna na okay tayo hanggang sa gumaling si Tio. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi naman ako tanga. Oh, nagtatalo na naman ba kayo? Sabay kaming lumingon sa may pinto nang lumapit si Tristan. Nagtataka niyang nilipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Hindi naman Tristan. Huwag mo kaming pansinin, okay? Nag-uusap lang kami. Sigurado kayo Baka naman… Tristan, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganun kasama para saktan ng kaibigan mo kahit wala ang amo ko. Sige, naniniwala na ako. Pero kailangan nyo magmadaling kumain Magsasagawa ako ng ritual para sa pagtatawas. Natawas na siya noon. Alam ko na kung sinong kumulam sa kanya. Bakit kailangan pang ulitin? Kasi may mas mahalaga tayong bagay na kailangan mabawi kay Madam Lucia nang sa gayon, itigil niya na ang pambabarang sa tatay mo. Natahimik ako. Mukhang may punto nga naman ang sinasabi ni Tristan. Kapag nalaman namin kung anong pinangahawakan ni Madam para saktan ng tatay ko, baka pwede namin itong mabawi. Hindi ko na nga kinausap si Sasha at nagmadali na sa paghahapunan. Pagkatapos lumapit ako kay Tristan na may dalang plangganang may lamang tubig at asin. Inilapag ko ito sa mesita. Nagsindi naman ang lalaki ng puting kandila at pinalibutan ng abo ang paligid ng kinahihigaan ni tatay pati na ang kinatatayuan ng binata. Sisimulan na natin ang orasyon. Pakiusap, wag na wag kayong gagalaw o didilat na mga mata. Hintayin niyo ang hudyat ko. Naiintindihan niyo ba? Oo, Tristan. Kung ganun, maghawak tayo ng kamay. Walang bibitiw at walang susubok na umalis sa bilog Kailangan manatili sa kinaroroonan. Anumang ingay ang marinig ay hindi pakikinggan. Sige, Tristan. Nakahanda na ako.
Pinilit kong sundin na muna si Tristan kahit sa totoo lang ayokong madikit man lang ang balat ni Sasha sa aking balat. Para siyang may nakakahawang sakit na hindi ko kayang tagalan. Nakita ko kung paano magdasal si Tristan gamit ang ibang lengguwahe. Hindi ko siya maintindihan. Gayunpaman, kalmado ang kanyang muka at alam na alam niya ang kanyang gagawin. Dinampot niya ang isa sa mga nakasinding kandila at ipinatakang lusaw nun sa tubig sa loob ng planggana. Ilang sandali pa, may nabuong imahe mula sa tubig. Imahe ng isang matandang babae. Si Madam Lucia! Tama ka dyan, Emerald. Nakikita mo ang hawak niyang yan? Manika. Minamaniubra niya ang lahat ng nararamdaman sa katawan ng tatay mo gamit ang manika. Kaya pala pabalik-balik ang sakit ni Tiyo. Ano bang pwede nating gawin para mapagaling siya? Hindi ko kasi kayang tanggalin ang paraan ng pagbuhol niya ng PC ng kulam. Kailangan, kunin natin sa kanya mismong manika na ginagamit niya. Dahil ito lang ang makakapagpawi ng karamdaman ng tatay mo. Paano? Nasaan ang manikang yan? Nasa bahay ba ni Madam Lucia? Yan ang kailangan nating alamin, Emerald. Sa ngayon, heto ang plano. Kailangan manatili ka pa ring malapit kay Madam pero hindi para gawin ang mga bagay na pinagagawa niya sa'yo. Kailangan mong tuklasin kung saan niya tinatago ang manikang ginagamit niya para saktan ng tatay mo. Tumango ako at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Tamang-tama, Lunes na kinabukasan. Hindi na masama kung makipagkita na naman ako kay Madam Lucia dahil yun ang araw na magbibigay na naman siya ng instruction sa akin tungkol sa mga panibago niyang ipagagawa. Lumapit sa akin si Sasha at walang paalam na hinawakan ang aking kamay. Ano man ang plano ni Madam Lucia para pahirapan ako, sumunod ka lang pinsan. Titiisin ko, gagawin ko ang lahat makatulong lang sa pagpapagaling ni Tiyo. Malay natin, sa hindi inaasahang pagkakataon, makikita mo ng mga bagay na hinahanap natin. Tama si Sasha. Sumunod lang tayo sa agos. Huwag tayong magpapahalata. Hindi ko alam pero biglang kinurot ang puso ko dahil sa mga sinabi ni Sasha. Nakakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya. Hindi niya deserve ang mahirapan dahil may punto naman si tatay na hindi kasalanan ni Sasha ang mga nangyari ngayon sa buhay niya. Kagagawan yun ng mga magulang niya. Gayunpaman, hindi na ako nagpakawala pa ng kahit na anong sasabihin na natili na lamang akong tahimik. Alam ko naman na kahit ano pa ang sabihin sa akin ni Madam Lucia, hindi na ako kailanman makikinig sa kanya. Kinaumagahan, nakatanggap kagad ako ng tawag sa cellphone mula kay Madam Lucia. Hello, Madam? Emerald, pabuti naman at sumagot ka na. Kahapon pa kita tinatawagan, hindi naman kita makontak. Ano nang nangyari sa'yo? Pinapupuntahan kita sa mga tauhan ko pero wala ka sa bahay. Hindi rin mahanap ang tatay mo. Baka naman may ginagawa ka ng hindi maganda laban sa akin, ha? Madam, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Wala naman po talaga akong intensyon na sumuway sa inyo o ano paman. Pero kailangan ko kasing maghanap ng gamot para kay tatay eh. Lumalala ng kondisyon niya. Wala namang nangyayari sa mga pinangako niyo eh. Ang totoo nga niyan, nakakarami na kayo sa mga inuutos sa akin pero kahit kailan, wala pa kayong nagagawang pabor para sa akin. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo ha. Pero sige, pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin mo. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang pansamantalang lunas para sa karamdaman ng tatay mo. Mariin akong pumikit nang marinig ang sinabi niya. Pansamantalang lunas, lagi na lang ganon. Kung bakit ba kasi nagpauto pa ako sa ginang eh. Dapat sana hinayaan ko siyang solusyonan ng problema niya sa asawa niya at hindi na dinamay pa ang pamilya ko o si Sasha. Pareho naman kaming walang kasalanan dito eh. Tapos ngayon kami ang nagkakagulo. Isang ideya ang naisip ko na sa tingin ko naman ay magagawa ko. Nagbihis ako at nilapitan si tatay. Anak, papasok ka na ba sa eskwelahan? Hindi po, itay. May lalakarin lang po akong mahalaga. Sana naman po mapagbigyan niyo ako. Dito na po muna kayo sa bahay ni Tristan. Sa tingin ko naman po magiging okay kayo rito eh. Anak, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Hayaan mo na ako. Ayokong mapahama ka. Tay, hindi po ako mapapahamak. At kung sakali man lagi niyong tatandaan, ginagawa ko po ito para sa atin. Gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Sana naman hayaan niyo ako. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nagagawang ayusin ang gusot sa pagkatao ko. Kung yan ang gusto mo, Emerald,
Sige, mag-iingat ka ha. Hindi normal na tao ang kakaharapin mo. Isa siyang matandang klase na mangkukulam. Marami siyang kayang gawin kahit sa simpleng pagbanggit mo lang ng pangalan mo. Kaya naman sana, huwag ka masyado magtiwala sa kanya. Huwag kang mag-alala, Tristan. Para kay tatay, kailangan kong bumalik ng buhay. Tsaka ang pangkukulam lang niya ang kailangan kong wasakin. Halimbawa, ang manika o kahit na ano pang bagay na may kinalaman sa pagkakasakit ni tatay ang kailangan kong kunin para mabawi natin ang lakas niya. Oras na masira ako mga bagay na nagsisilbing instrumento kaya nagkakasakit si tatay, tapos na ang pagsisilbi ko sa kanya. Sasagot pa sana si tatay kaso lang biglang dumating si Sasha. Nakabihis din ang babae, ngunit alam kong hindi siya pupunta sa eskwelahan. Nagtataka kaming napatingin sa kanya. Pinsan, isama mo ako sa lakad mo. Ako naman ang punot dulo ng kaguluhan sa pamilya nila Papa at Madam Lucia eh. Oo nga at may naging kasalanan si Mama. Pero pinagbayaran niya na yun sa kulungan at mas naging ganap na ang kaparusahan niya nang mamatay siya. Kaya nga nakukonsensya din ako eh dahil kailangan pa niyang idamay kayo ni Tio kahit na wala naman kayong kasalanan. Alam mo Sasha, hindi mo na kailangan magpakabayani. Ako ang masama, ako ang may kasalanan. Kaya ako lang ang magdurusa. Kilala ko si Madam Lucia. Kahit sa kwento ko lang naririnig ang tungkol sa ugali niya. Madalas siyang ikwento sa akin ni Papa eh. At alam kong hindi mo makukuha ang gusto mo sa kanya kung wala itong kapalit. Tama si Sasha, Emerald. Kailangan may katuwang ka sa pagharap kay Madam. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Sa ngayon, kailangan muna nating magbaon ng mga pangontra. Pangontra? Oo, pinsan, pangontra. Ang mga kagaya ni Madam Lucia ay may pagkakapareho sa mga aswang. Natatakot sila sa asin. Ayaw nila sa buntot pagi. Kumakain din sila ng puso ng tao para tumibay ang kanilang katawan at manatiling bata sa mahabang panahon. Sagrado para sa kanila ang kumakain ng laman loob na isinasabay nila sa isang ritual ng pagpupugay. May mga sinasamba silang Diyos na likha din ng kadiliman. Paano kung makagulo ka lang? Hindi mangyayari yun dahil ako ang ipapain mo sa kanya. Magkukunwari tayong magkaaway pa rin pero lantaran mo kung ipapain sa kanya. Si Tristan ang bahala sa mga natitirang detalye. Ipinaliwanag sa akin ni Sasha na sasamahan daw ng papa niya ang itay ko para magabayan kami ni Tristan. Sa mga pagkakataon kasing ganito, hindi raw namin pwedeng ipagkatiwala sa iba lalo na sa mga alagad ng batas ang paglaban kay Madam Lucia. Kampon siya ng dilim at kayang gumawa ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Sa pagkakataong yon pumayag ako, bahagyang kumalma ang mood ko at hindi na muna binabara si Sasha. Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya pero malinaw na may binabalak siyang kakaiba at mukhang dito magkakaalaman kung sino ang mapapahamak. Iniabot ni Tristan sa amin ang mga pangontrang sinasabi niya. Isinuot ko yon sa aking braso dahil isa itong bracelet. Heto, kailangan niyo magkaroon ng ganito para hindi niya tayo basta-basta magagamitan ng orasyon. Hindi tayo basta-basta tatabla ng kahit na anong klase ng kulam na gusto niyang ibigay sa atin. Huwag kang mag-alala, Emerald. Tutulungan ka namin na mapagalingan Tio. Hindi rin namin siya pababayaan. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo, pero ikaw naman talaga ang kailangan ni Madam Lucia eh. Kaya lakasan mo na lang ang loob mo para makaharap siya. Pagsisisihan ni Madam ang ginawa niya kay Mama sa pagsira niya sa buhay ko at sa maling pagkakakilala niya kay Papa. Nakabantay ako palagi sa likod mo, Sasha. Hindi kita pababayaan. Palagi ka na lang narito sa tabi ko, Tristan. Isipin mo rin sana ang sarili mo. Hindi ko mapigilang itaas ang kilay ko nang makita ang pagdantay ng kamay ni Sasha sa balikat ni Tristan. Parang hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Alam kong tinutulungan niya ako, pero seryoso, kailangan pa ba nilang ipakita sa akin ang kakaibang trato nila sa isa't isa? Kailangan ko nang umalis. Ano, maglalandian na lang ba kayo dyan? Sorry. Paano Tristan? Ikaw? Susunod na lang ako. Kailangan ko munang ayusin ang mga kakailanganin ni na Tio dito sa bahay. Alam ko naman kung saan ko kayo pupuntahan. Sige, mag-iingat ka ha. Kayo din. Napaikot ko ang aking mga mata nang marinig ang pasimpleng banat ng dalawa. Parehong mahaharot ang kasama ko. Pinatatagal pa nila lalo ang ginagawa namin eh. Hindi na ako nagsalita at kaagad nang naglakad paalis. Emerald, hintay!
Marami akong kailangan gawin. Nakakahiya naman na naghihintay pa ako sa inyo no? Kung hindi naman pala importante sa inyo ang ginagawa ko, dapat hindi ka na sumama. Pasensya na, Emerald. Hindi ko siya sinagot at dali-dali nang pumara ng jeep. Walang kibong sumunod sa akin si Sasha. Hanggang sa dumating kami sa isang kilalang subdivision, nakabuntot pa rin siya sa akin. Ang yaman pala nila, Papa. Dati yon, nung hindi pa siya pumatol sa mama mo. Kinuwento sa akin ni Papa ang mga nangyari noon. Alam kong tinakwil siya ng mga magulang niya, kaya siya nakatira kung nasan kami ngayon. Hindi na siya kinilala dahil nagbigay lang daw siya ng kahihiyan sa mga tao. Pwede ba? Huwag mo nang linisin ang pangalan nila. Wala din namang magbabago Alam ko naman yon, Emerald. Pero itong ginagawa mo, malaki ang mababago nito sa amin. Kasi kahit papano gagaling si Tio, matitigil na rin ang pambabarang niya laban sa ating lahat. Ako lang at si tatay ang nagdusa. Huwag kang umastang nahihirapan ka rin. Alam mo, kahit gaano ka pa kaawa-awa, hindi pa rin ako madadala sa mga drama mo Mabilis ko siyang tinalikuran at naglakad. Nawala na sa isip ko ang niluluto naming plano dahil pinangunahan na ako ng galit. Kung pwede nga lang sana iwanan ko na siya Kaso lang, hanggang sa dumating ako sa harapan ng bahay ni Madam Lucia, nakasunod pa rin sa akin si Sasha. Emerald, mukhang mas maaga kang nagpunta dito ngayon at may regalo ka yata para sa akin. Bakit mo ba ginagawang miserable ang buhay ng tiyo ko? Ako naman ang kailangan mo, hindi ba? Heto na ako, huwag mo nang pakialaman pa ang buhay nila Emerald. Hindi mo naman sinabi na matapang na pala ang kasama mong Sasha ngayon, Emerald. Gawin mo na ang lahat ng nais mong gawin sa kanya, Madam Lucia. Utang na loob, lubayan mo na ang tatay ko. Umatras ako at hinayaang makita ang naglalagablab na galit sa mga mata ng ginang. Yung tingin na gusto na niyang sumugod kay Sasha. Maya-maya pa, hindi na nga nakapagpigil si Madam Lucia. Basta na lang niyang sinugod si Sasha at sinabunutan. Nagpagulong-gulong silang dalawa, ngunit ni hindi man lang nagpatalo si Sasha. Napangangako nang makitang gumaganti din ng pagsipa ang dalaga, kaya napapaatungal din sa sakit ang ginang. Sinamantala ko ang pagkakataon. Patakbo ko sa ikalawang palapag ng bahay niya nang sundan naman ako ng mga kasambahay niya. Kabado man, dali-dali akong pumasok sa pinakaunang kwarto. Nagtago ako sa isa sa likuran ng malaking kurtina. Tahimik na nakiramdam habang panay ang pagkakagulo ng mga kasambahay. Kalaunan, sumuko din ang babae at dali-dali nang bumaba para daluhan naman ang amo nilang kasalukuyang nakikipagbuno kay Sasha. Emerald! Tristan, paano ka nakapasok dito? May nakita akong hagdan sa likuran. Yun ang ginamit ko para makaakyat. Bakit? Akala mo hindi ko kayang umakyat dito sa bahay? Paano kapag nahuli ka? Hindi nila ako mahuhuli. Isa akong albularyo. May mga alam akong bagay na hindi kayang gawin ni Numan. Ang yabang mo. Sige na, hahanapin ko ng mga gamit sa pangungulam. Teka lang, ako na muna maghahanap. Puntahan mo na muna si Sasha. Baka kasi kailangan niya ng tulong mo. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Mas importante kasi na mahanap ko ang mga gamit ni Madam. Kapag ginawa ko yun, masisira ang plano natin. Mapagbibintangan tayong magnanakaw. Ako na muna maghahanap. Sige na. Wala akong nagawa kundi ang sundin na lamang ang sinabi sa akin ni Tristan. Nagdadabog pa akong naglakad pababa para lang magulat nang makita ang dugo ang labi ni Sasha habang lupaypay na nakahandusay sa sahig. May malay pa naman siya pero nangihina na at tila hindi pa nagustuhan ang ginawa kong pagbaba. Emerald, tumakas ka na! Ikaw? Traidor ka, Emerald! Pinasakay mo ako sa mga masasama mong plano! Niloko mo ako! Hindi totoo yan! Hindi mo ba alam na kaya ko ding makita ang pinakahuling pinag-usapan nyo, ha? Alam kong may pinaplano kayo laban sa akin at hindi kayo magtatagumpay! Napasigaw ako nang kumilos ang isa sa mga kasambahay ni Madam Lucia. Bigla niya akong binigwasan kaya naman bago pa ako makapag-react, nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Ang alam ko lang, halos mamaga ang mukha ko nang magkamalay. Nangihinang bumangon ako at pinagmasdan si Madam Lucia na noon ay nakaluhod sa harapan namin ni Sasha.
May binabalak siyang masama. Nagsasagawa siya ng ritual. Kasalanan mo to eh. Nagpakabayani ka kasi. Tingnan mo saan tayo dinala ng katigasan ng ulo mo. Hindi ko naman to ginusto eh. Pasensya na. Sana hindi pa nakakaalis si Tristan para mailigtas pa niya tayo dito. Nandito si Tristan? Oo, kaya sana wag nang magtagal pa ang lalaking yun. Nakikita mong nakakahindik na reaksyon ng mukha ni Madam Lucia? Parang lalamunin na tayo ng buhay eh. Nasaan na ba kasi si Tristan? Napaigik ako nang sinubukan kong gumalaw. Tsaka ko lang napagtanto na nakatali pala ang kamay at paa ko kaya hindi ko magawang tumayo. Emerald, wag mo nang pilitin pang gumalaw. Mahihirapan ka lang eh. Ano bang pakialam mo? Wala ka rin namang magagawa eh. Pasensya na. Ano? Masaya ba dyan sa kinauupuan ninyo? Ako naman ang kailangan nyo, madam eh. Pakawalan nyo na si Emerald. Huwag nyo na siyang saktan. Si Emerald? Traidor yan eh. Wala na kayong magagawa pa. Bistado ko na kayo, mga anak ng manloloko. Ang kapal naman ng mukha mo, tanda. Huwag mong idadamay ang tatay ko. Wala kaming kasalanan sa'yo. Wala? Sigurado ka? Sa pinapakita mo ngayon, nagiging kapareho mo na ang mga kadugo mo. May saltik ka sa ulo no, madam? Ginagawa mo ang tingin mo ay makakapagpagaan ng kalooban mo. Pero ang totoo, hindi. Gumagawa ka lang ng kabaliwan dahil hindi mo matanggap na ipinagpalit ka na ng asawa mo. Dahil sa aking mga sinabi, naningkit ang mga mata ni Madam Lucia. Sinugod niya ako, pinagsasampal, sinabunutan at halos wasakin ang mukha ko. Wala naman akong nagawa kundi ang umiyak at magsisisigaw. Si Sasha naman, kahit nahihirapan, ay nais ding saluhin ang iba sa mga atake ni Madam. Hindi ko napigilang maawa sa kanya nang makita ang mahina niyang pagdaing. Ano ba? Matapang ka lang dahil nakatali kami, Madam. Subukan mo kaming pakawalan para malaman mo ang totoo, para matalo ka namin. Nandadaya ka eh. Dinadaan mo kami sa bugbog kahit nahihirapan kami dahil hindi kami makaganti sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutal bihag ko na kayo. Hindi kayo makakaligtas pa sa gagawin ko sa inyo. At ano naman ang gagawin mo sa amin, ha? Ayaw mo namang makitang nahihirapan ng tatay mo, hindi ba? Di ang gawin na lang natin, kayo na lang ng pinsan mo ang kukulamin ko. Humahalakhak na inutusan niya ang nakaabang niyang utu-utong mga kasambahay na kunin ng mga mahahalaga niyang gamit sa pangungulam. Ngumisi ako ng makatatlong beses nang bumalik ang inutusan niya pero wala siyang dalang mga gamit na ikinagalit ng husto ni Madam. Ano bang klaseng paghahanap ang ginagawa nyo? Ang laki-laki ng manika at karayom ko pero hindi nyo makita? Mga tonta! Kami na bang tatawa, Madam? Mukhang hindi mo magagawa ang masamang balak mo laban sa amin, ah. Hayop ka, Emerald! Alam kong umakyat ka sa itaas kanina! Malamang ikaw ang nagtago ng mga yon! Ilabas mo na! Pasensya na, Madam. Wala akong ilalabas. Wala kasi kung kinuha eh. O baka naman ikaw mismo ang nagtago ng mga gamit mo. Emerald, wag mo na siyang galitin. Baka saktan na naman niya tayo. Alam mo, Sasha, kalagan mo na lang ang sarili mo bago ka umalma sa mga ginagawa ko. Wala ka rin namang magagawa kung hindi magreklamo lang eh. Tsaka wag mong sabihin sa akin na nasasaktan ka sa ginawa mo kaninang pagharang sa mga atake ng matandang si Madam dahil hindi kita inutusan na gawin ang bagay na yon. Hindi naman yun ang intensyon ko eh. Bakit ba pati pagmamalasakit ko sa'yo minamasama mo? Dahil hindi bagay sa'yo, no? Mas lalong lumakas ang palakpak ni Madam Lucia nang makita kami mismo ni Sasha na nag-aaway. Ni hindi na niya napansin ang aninong dumaan sa kanyang likuran na una kong nakita. Gumanti ako ng ngisi. Tumambad sa kanyang likuran si Tristan, hawak ang mga manikang sadya naming kunin kanina pero hindi natuloy dahil sa sabunutan nila Sasha at Madam. Oh, kalma lang. Bakit ba kayo ganyan palagi mainit ang ulo? Ano, mas uunahin niyo pa magtalo kaysa mabawi ito? Ikaw? Magnanakaw ka! Magnanakaw! Teka, hindi naman ako magnanakaw, Madam. Kumalma ka. Ginagawa ko lang to dahil ginigipit mo mga kaibigan ko. Ano, pakakawalan mo na ba sila? Hindi ako makakapayag na gawin mo ang mga bagay na ito sa akin! Hayop ka! Magkakasabwat kayo! Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Madam Lucia na may inuusal na mga lengguwahe.
Pakiramdam ko, bawat bigkas niya ay may halong bigat, may laman. Hindi ko na napigilang mapapikit ng umihip ang malakas na malamig na hangin. Animo binabalaan kami, binibigyan kami ng babala sa masamang mangyayari. Emerald, may nakapa akong matulis. Patingin naman ako kung ano ito. Kung saswertihin nga naman, oo. Nail cutter. Teka, kukunin ko. Huwag kang malikot at kakalagan muna kita. Tapos kapag nakawala ka na, ako naman ang kalagan mo. Oo, sige. Nagtulungan kami ni Sasha na matanggal ang lubid na nakatali sa aming mga kamay. Si Tristan naman, nakita kong nagsasalita na rin ng hindi maintindihang lengguwahe. Pakiwari ko, binabara niya ang mga masasamang salitang binabato ni Madam Lucia sa amin, kaya imbis na kami ay ang matanda na ang nangihina. Sa lakas ng taglay na puwersa ni Tristan, nagawa niyang talunin si Madam Lucia hanggang sa manghina. Mangyak-ngiyak na dinuro ng ginang ang binata. Walang yaka! Ang lakas ng loob mong kalabanin ako! Sino ka ba, ha? Ako po si Tristan, at your service, ma'am. Kumakalaban ako sa mga masasamang mangkukulam, kagaya nyo. At ilang beses na rin naman ako may nagapi kung saan na ibabalik ko sa kanila mga karamdaman na ibinigay nila sa kanilang mga biktima. Ah! Hayop ka! Tatandaan kita! Hindi ako papayag na matalo lang ng kahit na sino! Lalo ka na! Huwag kang mag-alala, madam. Hindi rin naman ako papayag na magtagumpay ka. Muling umusal si Tristan ng mga katagang hindi ko maintindihan at naramdaman ang pagbabago ng aura sa paligid. Bumigat ang tila puwersang nakapalibot sa amin at nakita ko ang pagbabago ng reaksyon ni Madam Lucia. Mas nanlilisik ang kanyang mga mata at nangangalit ang kanyang bagang. Ilang sandali pa, nagulat ako nang makitang nagdugo na ang kanyang ilong. Hindi ako magpapatalo sa inyo! Mga hayop kayo! Wala ka nang magagawa pa, madam. Malinaw na natalo ka na. Lubayan mo na kasi ang pamilya ko. Kung talagang hindi mo matanggap na ipinagpalit ka na ng iyong asawa, siyang kausapin mo at wag mo kami idadamay. Madam, kung ako sa inyo, itigil mo na ito bago pa man maisagawa ni Tristan ang rebuelta. Wala kayong karapatang patigilin ako. Ito na ang kakayahan ko noon pa man. Kaya lahat ng taong nagkasala sa akin, parurusahan ko. Hindi na ako nakapiyok nang mapansin ang marahang paggalaw ni Tristan na animo may invisible na hangin siyang kinukontrol. Tinumbok niya si Madam na noon ay animo nalulunod. Sinamantala naman ni Sasha ang mga pangyayari at marahas na akong hinila palayo. Anong nangyayari? Kailangan na nating umalis, pinsan. Halika na, kaya na ni Tristan yan. Ano bang ginagawa nila? Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Basta magtiwala ka lang. Halika na, baka masama pa tayo sa isusumpa ni Tristan. Ano ba, Sasha? Bitiwan mo nga ako. May kailangan pa akong kunin sa loob eh. Ang manikang minamaniobra ni Madam kaya nagkakasakit si tatay. Makinig ka kasi sa akin, Emerald. Si Tristan na kasi ang bahala sa lahat. Alam na niya ang ginagawa niya kaya utang na loob, makinig ka naman sa akin. Kailangan nating lumayo dahil hindi natin pwedeng marinig ang mga sasabihin ni Tristan. Malakas akong hinila ni Sasha palayo at palabas ng bahay. Ni hindi na ako nakapalag nang magtago kami sa mga kakahuyan sa kalsada. Wala kaming ibang naririnig kundi ang sigaw ni Madam na animo na sasaktan. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ko nang pumalahaw ang ginang hanggang sa papahina na ng pahina na hindi ko na marinig ang sigaw niya. Saktong tumahimik si Madam nang matanaw namin ang papalabas na si Tristan. May hawak siyang manika. Pabagal siyang naglalakad pero kaagad ko siyang sinalubong. Wala pa mang nangyayaring pagbabago kay tatay, itinuturing ko na siyang bayani ko. Kaso sa paglapit ko sa kanya, lumihis ang galaw ng kanyang tingin. Maging ang pagbuka ng kanyang magkabilang braso ay sa iba siya nagpasalo, kay Sasha. Nagawa mo, Tristan. Ang galing mo talaga. Ligtas na tayo. Tama ka dyan, Sasha. Magagamot na din natin si Tio. Kaya pala hindi siya mapagaling dahil may isinulat na ritual si Madam sa likurang bahagi ng manika. Pero kaya ko itong tanggalin. Magagawa din nating mapabuti ang kalagayan niya. Si Emerald. Naku! Oo nga pala. Sabay silang napalingon sa akin at kaagad na bumitiw na animo nagkakahiyaan pa.
Tinanguan ako ni Tristan kaya nahihiya din akong ngumiti na lamang sa kanya. Nang mga sandaling yon, nakaramdam ako ng pagsikdo ng aking dibdib. Alam kong simula sa araw na yon, aminin ko man o hindi, pero humahanga na ako sa binatang albularyo. Maraming salamat sa tulong, Tristan. Hindi ko magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka. Naku, wala yun. Salamat na lang din kasi sinamahan tayo ni Sasha. Isinugal niya ang buhay niya bilang pain para lang magkaroon tayo ng oras na makuha mga kailangan nating kunin sa bahay ni Madam. Oo nga pala, ano nang nangyari sa kanya? Nanghina ang ginang at nawala ng malay. Pero alam kong oras na manumbalik ang kanyang lakas, magiging mas madali pa rin sa kanya ang paghihigante. Kaya naman habang hindi pa siya nagigising, kailangan na natin makauwi sa bahay. Gagamutin ko muna si Tio para hindi niya na magalaw pa. Mabuti pa nga, halina kayo, ako nang papara ng taxi. Sayang, naging mabuti pa naman ako kay Madam Lucia, pero hindi niya pinahalagahan ang binigay ko sa kanya na kabaitan. Sa halip inabuso niyang lahat maging ang tatay ko. Sinira niyang tiwala na binigay ko sa kanya. Pinaasa niya ako para gawin ko ang lahat ng nais niyang mangyari, pati na ang pagiging isang bully. Kalimutan mo na yon, pinsan. Ang mahalaga, ligtas na tayo at ligtas na si Tio. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-sorry sa'yo eh. Sa totoo lang, damay lang naman kami sa atraso niyo sa ginang eh. Wala naman kaming kasalanan pero sa pagkakasakit ni tatay, parang kami pang nagdurusa. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga nagawa ni Madam sa pamilya mo, Emerald. Sana mapatawad mo kami ni Papa. Hindi namin ginustong madamay kayo. Sadyang kasiyahan na rin talaga ni Madam na manakit ng iba. Noon pa man talagang hindi na niya makompronta si Papa kasi umaasa siya na magkakabalikan sila. Hindi rin naman nilihim sa akin ni Papang totoo eh. Alam ko ang pinagdaanan nila ni Mama. Sayang nga lang at hindi na namin siya kasama ngayon. Hindi ako nakapagsalita. Naalala ko ang mga bagay na sinabi sa akin ni Tatay na walang kasalanan si Sasha sa naging kasalanan ng mga magulang niya. Biktima lang din siya kagaya ko. Sabihin na nating nagmamalaki ako, Miss Winnie, pero nahihiya talaga akong magpakumbaba para sa kanya. Lalo na ngayon, naiinis ako sa tuwing nakikita ko siyang masaya habang kasama si Tristan. Nagsiselos ba ako? Hindi ko alam kung ano ang tawag ko sa nararamdaman kong ito. Pagdating namin sa bahay, inasikaso kagad ni Tristan si Tatay. Isinagawa niyang isa na namang ritual habang ginagamit na instrumento ang manika. Tila ba hinihilot niya ang katawan nito hanggang sa tuluyan nang mawala ang bukol-bukol sa loob ng lamang bulak ng manika. Tio Darren, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Medyo maayos na ako, iho. Gumagaan na ang pakiramdam ko. Parang nawawala na ang bigat at napapalitan na ng katiwasayan. Salamat naman kung ganun. Sana po magtuloy-tuloy na to. Sana nga, iho. Matagal na rin akong nakaratay sa kama. Alam mo na, namimiss ko na rin ang maglakad-lakad o kahit man lang magtanim ng halaman sa labas. Tay, kumalma lang po kayo. Kagagaling niyo pa nga lang eh. Tapos ang gusto niyo, galaw kayo kagad ng galaw. Tsaka na kapag okay na po kayo. Aba malakas pa ako sa kalabaw, iha. Wala ka naman dapat na ipag-alala sa akin. Kahit medyo namayat si Tatay, nagtawanan pa rin kami nang ipakita niya ang butuhang braso matapos niyang ipagmayabang na may muscles pa raw siyang natitira sa katawan. Naging matagumpay naman ang orasyon na ginawa ni Tristan. Lumipas kasi ang ilang araw ay hindi na nakaramdam pa ng kahit na ano ang aking tatay. Tuwang-tuwa ako sa naging resulta ng panggagamot sa kanya ng binatang albularyo. Pero kahit mabuti na ang kanyang kalagayan, hindi ko pa rin maiwasang matakot. Nag-aalala ako para sa aming kaligtasan eh. Paano ba naman halos araw-arawin na ni Madam Lucia ang panggagambala sa amin? Umuwi na kasi kami ng bahay at kinakalampag niya ang pinto ng aming bahay kahit maaga pa. Ano na, Emerald? Tuluyan mo na talagang kinalimutan ng magandang samahan natin? Hindi mo kayang makipagkasundo sa kagaya ko? Baka nakakalimutan mo, isa ka lang utusan ko. Marahil utusan mo nga lang ako, pero wala ka ng karapatan na sirain ang buhay ko. Tapos na ang paghahasik mo sa akin ng lagim. Ah, ganon ha? Pwes humanda ka sa magiging parusa mo. Napasigaw ako nang basta na lang niyang sabunutan ang buhok ko.
Sinubukan ko siyang iwasan pero pakiramdam ko matatanggal na ang anit ko sa ulo dahil sa higpit ng pagkakahila ni Madam Lucia sa buhok ko. Napangisi pa siya nang bitiwan niya ako. Walang imik din siyang tumalikod sabay layo sa akin. Matutuwa na sana ako kaso lang napansin kong natanggal pala ang bracelet na binigay ni Tristan sa akin, yung pangontra. Sayang naman, nasira. Hindi bale ipapagawa ko na lang mamaya. Mahina akong bulong sa aking sarili. Nang makapasok sa bahay, hindi ko akalaing dito na magsisimula ang aking matinding kalbaryo. Nakaramdam ako ng matinding pananakit ng aking ulo. Halos hindi ko na nga magawang sumigaw dahil sa sakit. Namimilipit na lamang ako at nangihinang napabagsak sa sahig. Sa ganoong tagpo ako inabutan ni Tatay Darren. Emerald anak, ano nangyari sa'yo? Tatay, ang sakit po ng ulo ko. Parang mabibiyak. Ano? Diyos ko. Teka lang, tatawagan ko si Tristan. Tulungan niyo po ako, Itay. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Halos mapaos ako sa kasisigaw hanggang sa mawalan ako ng malay. Muli akong dumilat at nagtaka nang mapansing wala ako sa aming tahanan. Nagisnan ko na lang ang aking sarili na tumatakbo palayo. Wala naman akong nakikitang humahabol sa akin pero napapansin kong takot na takot ako. Panay pa ang sigaw ko. Layuan mo ako, madam! Wala akong kasalanan sa'yo! Wala? Sigurado ka? Wala pala ha? Pues humanda ka! Gagantihan kita dahil sa kapabayaan mo! Anong kapabayaan? Nangako ka sa akin na tutulungan mo ako! Sumumpa ka pero hindi mo naman tinotoo! Wala na akong mapagkakatiwalaan ni isa sa inyo! Oo, sumumpa ako, pero hindi ko na kaya pang mga pinagagawa mo. Hindi ko na kayang manakit ng inosenteng tao, lalo na ang pinsan ko. Hindi mo matatanggihan ang misyon na ibibigay ko sa'yo. Aapihin natin si Sasha hanggang sa siya na mismo ang sumuko at kumitil ng buhay niya. Hindi, ayoko. Lubayan mo na ako. Halos hindi ko na makapa ang sarili kong hininga sa bilis kong tumakbo. Kung saan-saan ako lumiko, ngunit nakapagtatakang nakokorner pa rin ako ni Madam Lucia. Kakaiba ang aura niya ngayon. Naglalagablab na ang itim na suot niyang damit, magulo ang buhok at mahahaba ang kuko. Kulang na lang, lantakan niya ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Maya-maya pa, hindi na niya ako mahabol nang maramdaman kong nahuhulog ako sa isang butas, palalim ng palalim hanggang sa hindi ko na magawang kapain kung ano ang nasa loob dahil pinangunahan na ako ng takot sa aking nalalapit na pagbagsak. Sabihin mo sa akin, Iho, ano ba nangyayari sa anak ko? Bakit ganyan na lang siya kung makasigaw? Hindi ko pa alam sa ngayon, Tiyo. Pero para mas bumilis ang paglalapat natin ng gamot sa kanya, kailangan ko po siyang itawas. Malakas po ang pakiramdam ko na hindi lang po ito isang normal na sakit ng ulo lang. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, Iho. Si Emerald na lang ang meron ako. Ayokong mawala siya sa akin. Wala na ang aking asawa. Ayokong pati anak ko mawala rin. Para saan pa ang pagnanais kong mabuhay kung hindi ko man lang maaalagaan ang anak ko bilang ganti? Ano pong nangyari? Tumambad sa aking harapan sina tatay na kasama si Tristan. Sabay ko silang niyakap na dalawa at sakto namang pumasok si Sasha. Alam kong pinagmamasdan niya kami pero hindi man lang ako natinag sa kayayakap kina tatay at Tristan. Maya-maya pa, hinawakan ko ang kamay ng binata. Napakabuti mo, Tristan. Ikaw ang hero ko. Ginagawa ko lang naman ang mga pwede kong gawin bilang isang albularyo. Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Sabay kaming napalingon sa kinatatayuan ni Sasha. Mabilis naman na nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Nakangiti na ang babae pero alam kong may nakita akong bakas ng paninibugho sa kanyang muka. Hindi ko lang yun maibintang sa kanya ng harapan dahil nakangiti na siya sa amin ngayon. Umiral nga lang ang pagkamaldita ko. Tinaasan ko rin siya ng kilay. Emerald, pasensya na sa pagpunta ng walang abiso ah. Na-text kasi sa akin ni Tristan ang nangyari sa'yo eh. Nag-aalala ko kaya kailangan kong pumunta kagad dito. Talaga? Nag-aalala ka?
Huwag mo nang isipin yon. Okay lang naman si Tristan eh. Pinsan, ikaw ang tinutukoy ko. Nag-aalala ako dahil sinabi sa akin ni Tristan ang kalagayan mo. Naging masama ako sa'yo. Inapi kita ng todo. Bakit kailangan mong mag-alala sa akin? Masama akong pinsan, Sasha. Dapat gumaganti ka nga sa akin eh. Hindi naman sukatan ng pang-aapi para gumanti, pinsan eh. Naintindihan ko kung bakit ko kailangan pagdaanan ng mga bagay na yon. Naipit ka lang, walang matakbuhan. Tapos nakakatakot pang malagay sa sitwasyon kagaya ng kay Tio. Pabalik-balik sa gamutan pero hindi man lang gumagaling. Kahit sino, kahit ako, kakapit talaga sa patalim. Sinamantala naman to ni Madam dahil alam niyang kailangan mo ng tulong. Pasensya na ha kung naging masungit ako sa'yo. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga nandito kami at tutulungan ka namin. Kagaya nga ng ipinangako ni Sasha, inalagaan niya kami ni tatay. Katuwang niya si Tristan at ginagamot nila ako. Sa halip na matuwa, pakiramdam ko binubugbog nila ang puso ko. Unti-unti ko nang nagugustuhan si Tristan, Miss Winnie. Pero nakikita kong umuusbong na rin ang damdamin nila Sasha at ng binata para sa isa't isa. Ito ang isa sa masakit na katotohanan. Extra lang ako, asungot sa pagmamahala nila. Kaya naman pinilit kong gumaling at magpalakas hanggang sa maramdaman kong nagagawa na naman ni Tristan na ibalik kay Madam Lucia ang kulam. Nabalitaan na lang namin na nakaratay na rin ngayon ng ginang. Malubha at walang mapupuntahan. Nakakaawa naman si Madam Lucia. Pwede ba, Sasha? Huwag ka masyadong maging maawain. Kaya ka napapahamak eh. Kasi hindi ka marunong magtanggol ng sarili mo. Mas pinapahalagahan mo ang kaligtasan ng iba. Hindi ko lang kasi maiwasang isipin ang kalagayan niya eh. Nakakalungkot ang mag-isa, lalo na sa mga panahong hinang-hina tayo. Mas mabuti na rin yun, Sasha, para mapagtanto niya ang mga nagawa niyang pagkakamali. Ang galing mong magbigay ng payo ah. Iniisip ko lang ang sasapitin natin kapag pinabayaan natin siyang aali-aligid na naman sa atin. Ayoko nang maisa sa inyong mapahamak. O siya, maiwan ko na muna kayo. Kukuha lang ako ng merienda. Sambit ni Sasha at iniwan kami ni Tristan sa sala. Hinayaan ko na lang ang babae na kumilos sa kusina. Halos araw-araw na kasi siyang dumadalaw sa amin simula nang magkasakit ako hanggang sa tuluyang gumaling. Nang kami na lamang dalawa ng binata, namayani ang matinding katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ilang sandali pa, nauna akong nagsalita. Bakit ba ang bait-bait mo sa amin, Tristan? Ha? Hindi na pangkaraniwan sa isang taong tumutulong ng sobra eh. Pero ikaw, halos ibigay mo na sa amin ni tatay ang lahat. Ganyan naman talaga kapag malapit sa iyo ang isang tao, hindi ba? Gagawin mo ang lahat para sa ikabubuti niya. Pero hindi nakakabuti sa puso ko ang paglapit-lapit mo sa pamilya ko, Tristan. Nasasanay na ako eh. Nagiging dependent na ako sa'yo. Ayokong dumating ang araw na masira ang puso ko dahil dito. Bakit? Ano ba ang pinupunto mo? Gusto kita, Tristan. O siguro nga mahal na kita. Sa kabutihang pinakita mo sa akin, sa lawak ng pangunawa, hindi ko na maiwasang mahulog ang puso ko sa'yo. Ano? Pero Emerald, hindi ko naman intensyon na magkagusto ka sa akin. Ang totoo niyan, matagal na rin ako may gusto kay Sasha. Kaya nga halos hindi na kami mapaghiwalay eh. Gusto ko kasing makita niya ang pagmamahal ko para sa kanya. Ilang beses na ako nanligaw, pero hindi niya ako sinasagot. Mapait akong ngumiti. Inayos ang aking sarili at pasimpleng pinunasan ng luhang muntik nang dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko kayang marinig ang lahat ng kanyang sinabi. Nasasaktan ako dahil malinaw na wala akong matatanggap na pagmamahal sa kabila ng pagtatapat na ginawa ko. Huwag mo akong alalahanin, hindi ako naghihintay ng kapalit sa pagmamahal ko para sa'yo. Magiging masaya ako para sa inyo ni Sasha. Pangako ko yan para sa'yo. Salamat, Emerald. Sa katunayan, lalakasan ko na ang loob ko at liligawan na si Sasha. Ingatan mo ang pinsan ko ha, mabuti siyang tao. Sana maging matatag kayo sa lahat ng pagsubok na darating sa inyo. Yun lang at tinalikuran ko na si Tristan. Hindi ko na inabalapang takpan ang mga tumutulo kong luha. Siguro ibubuhos ko na lang muna ang aking kalungkutan sa pag-iyak. Umaasa akong bukas at sa mga susunod na araw magiging okay din ako.
Naging masigasig naman si tatay sa pagtatrabaho hanggang sa makapagtayo kami ng munting tindahan. Dito namin kinukuha ang panggastos namin pati na sa mga pangangailangan ko sa pag-aaral. Dahil umiwas na ako kay Madam Lucia na sa kalaunan ay gumaling din naman sa kanyang karamdaman, hindi na niya suportado ang aking pag-aaral. Binabayaran niya ako noon para apihin ang sarili kong pinsan at alam kong mahalaga ang dignidad kesa sa pera para sa aking ama. Pero hindi ako nag-inerte noon, naging praktikal ako at ginastos ang pera sa mas mabuting paraan. Isang araw, papasok ako sa campus nang mamataan ko na naman ang grupo ng kababaihang tila may pinagtutulungan sa ground. Nilapitan ko sila. Nagulat ako nang makitang si Madam Lucia ulit yon habang inuutusan ng 2 estudyante na bugbugin si Sasha. Marumi na ang uniform ng dalaga at marami ng galos sa katawan. "Itigil niyo yan!" "Aba, bumaligtad na rin yata ang mundo. Ang dating mapang-api, isa ng tagapagligtas." "Tama ka. Alam mo kasi madam, may mga napagtanto ako sa mga panahong nanatili ako sa'yo eh. Hindi pala lahat ng sinasabi mo sa akin totoo. Tinutulak mo lang ako na saktan ng pinsan ko dahil naiinis ka na hindi ka makaganti sa asawa mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Makapal na ang mukha kung yan ang tawag mo sa akin, pero wala na kayong mapanghahawakan pa. Malinaw na kaya ka hiniwalayan ng asawa mo dahil baliw ka." "Anong sinabi mo? Ulitin mo nga!" "Ang sabi ko, baliw ka kaya ka iniwan ng asawa mo." "Emerald, tama na. Baka ikaw naman ang pag-inita nila." "Bakit, Sasha? Sa tingin mo ba natatakot ako sa mga utusan niya? Pero gaya rin nila sila, mga baliw at mababaw ang pag-iisip." Mas lalong naggalaiti si Madam Lucia dahil sa aking sinabi. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at siya mismo ang sumugod sa akin. Ni wala siyang pakialam kung pinagkukumpulan man kami ng mga tao o may kumukuha ng litrato. May parating na ring gwardya para awatin kami, ngunit napaatras lang sila nang makitang si Madam Lucia ang may kaengkwentro. "Hay nako tanda, sana lang wag akong makarma sa ginawa kong pagpatol sa'yo, no? Pagsisisihan mo ang pagkampi mo sa kanila, kukulamin kita ng maraming beses!" "Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Alam mo kasi madam, kahit tawagin mo pa ang amo mong pinakamagaling sa pangkukulam, hindi na ako masasaktan pa, hindi mo na ako mapapatablan. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na." "Hindi!" Kasabay ng narinig kong pagkakatuwaan ng ibang estudyante na tila ba nagpupustahan na sa kung sino ang mananalo sa amin ni Madam Lucia. Dumating naman sina Sasha at Tristan kasama ang dean. Seryosong pinagalitan ng dean si madam tsaka sinabing kay tanda na ay pumapatol pa sa bata. Napag-alaman kong maging ang dean ay lumilihis na rin pala sa koneksyon niya mula kay madam dahil hindi niya na kayang makitang inaapi ng mga bullies ang bawat estudyante niya. Nagawa nila kaming awatin pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang gagawin. Tila nawala siya sa sarili. Naglupasay sa lupa at umastang hayop. Mukhang hindi lang si Dean ang kailangan natin ipatawag, kundi mga empleyado na rin sa mental. Nabaliw na nga yata ng tuluyan si madam. "Pinsan, ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako." "Pasensya na ha, dahil sa akin napaaway ka patuloy." "Okay lang ako. Sige, maiwan ko na kayo Tristan ha, ikaw nang bahala kay Sasha." "Hindi na kailangan pinsan, nariyan na rin kasi ang boyfriend ko." Nagulat ako sa naging revelasyon ni Sasha. Namataan nga namin ang papatakbong lalaki na papalapit sa amin. Kitang-kita sa kanyang muka ang pag-aalala para kay Sasha. Niyakap niya ang babae at pinagpagang dumi sa damit nito. Wala sa sariling napalingon naman ako kay Tristan. Nakita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata niya. Nalulungkot ako para sa kanya, lalo na't may nararamdaman din ako para sa binata. Alam ko kung gaano kasakit ang magtapat pero hindi naman tinapatan kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman. Parang pinaasa lang siya. Gayunpaman, umasta akong nakikipagbiruan para mapawi man lang ang sakit na kanyang nararamdaman. "Anong nangyari sa inyong dalawa? Mukhang kailangan mo ring dalhin sa klinik ah." "Ayos lang ako, Emerald." "Akala ko ba magaling kang albularyo? Hindi mo natawas ang tungkol sa lalaking kasama niya?" "Ang hiling mo talaga magbiro. Halika na nga, ipapagamot natin ang mga sugat mo."
Pilit namang iniwasan ni Tristan ang masakit na katotohanang hindi siya ang minahal ni Sasha. Alam kong makaka-move on din siya balang araw. Wala namang taong hindi kayang lagpasan ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa eh. Simula din doon, naramdaman kong naging maayos na ang buhay ni Sasha. Dahil naging mentally unstable naman si Madam Lucia, nagawang umuwi ng papa niya sa kanila at siyang namahala sa mga negosyo nila. Nagkapatawaran na ang ama niya at ang mga magulang na lolo at lolo rin naman niya. Kami naman ni tatay, naging busy na rin sa buhay namin. Ang dating maliit na tindahan, naging convenience store na, sa tulong ng pinakamamahal kong kasintahan na si Tristan. Sa kalaunan, naging asawa ko na rin siya. Nagkaroon kami ng 3 anak kahit taunan lang ang age gap nila. Nakakatuwa naman na sabay-sabay silang lumalaki. Sila din ang nag-alaga sa lolo nila. Madalas kaming dalawin ni Sasha na buhay mayaman na ngayon at tuluyan nang naglaho ang bakas bilang isang inaping dalaga. Nakakatuwa. Naging maayos din ang buhay nating lahat. Grabing pag-aapi talagang ginawa ni Madam Lucia sa pinsan mo. Nakakalungkot nga eh. Naging bahagi pa ako ng paghihirap niya. Nagsisisi ako, Tristan, pero alam ko naman sa sarili ko na nagbago na ako ngayon. Wala nang sino man ang kokontrol sa akin para manakit ng tao. Makita ko lang na masaya tayo ng mga bata kasama si Tatay Darren masaya na ako. Masaya din ako para sa inyo mga anak ko. Salamat at hindi niyo ako pinabayaan. Tay, gagawin po namin ang lahat para sa'yo. Kahit ilang madampa ang umatake sa atin, lalabanan namin. At ibabalik ng paulit-ulit sa mental hospital para pagdusahan ang pananakit niya sa kapwa. Puno ng pagmamahal na tinunghayan ko ang aking asawa. Niwala sa hinagap na magkakagusto siya sa akin at mamahalin ako ng higit pa sa buhay niya. Gayunpaman, kontento na ako at wala nang mahihiling pa. Salamat at hindi ako nawala ng pag-asa. Ginawa ko pa rin ng tama at naniwala sa buong katotohanan. Minsan nagkakaroon talaga tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Kailangan lang isipin natin ng maraming beses kung tama ba ang bawat hakbang na gagawin natin. Iwasang makapanakit ng kapwa. Naniniwala ako na kahit nakasulat na sa palad natin ang ating kapalaran, mas mainam pa rin na maging mabuting tao at maging mapagmahal sa kapwa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Marilyn Fernandez from Antique, kay Vanessa Musico, kay Arlene Torquisa, kay Christine Pabilic, hello din po kay Elezzel, kay John Ronquillo, kay Lynn Tuban, kay Janilyn Cabildo na nagsabing naging parte na raw araw-araw niya ang pakikinig sa atin. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Janeth Enucelda Española, kay Cliven Dubalan, kay Aiza Mendoza, kay Jane Ruiz, kay IEG at sa asawa niyang si Roel Lisay na magbe-birthday daw po, advance happy birthday po. Hello din po kay Kathy Alfonso, kay Laila Avila, kay Myla Navares, kay June Ann, kay Jason Dogilio at kay Sir Mel. Shoutout din po kay Thelma Vigo, kay June Iglesia at kay Lurisa Bibat from Saudi Arabia. Hello din po kay Sairab Shari from Kuwait. Happy listening po sa inyo dyan. Kay Sabrina Barota from Alabang. Shoutout din po kay Ana Bolante, kina Michelle, Joy at Ate. Pati na rin kay Mr. and Mrs. Feliciano and family. Hello po sa inyo dyan sa patahian nyo. Happy listening po. Shoutout din po kay Joanna Ibanez, kay Cici Lag, kay Comarcy, kay Lea Lumentigar, kay Mian Infante at Jessa Moso. Hello din po kay Nida Estuaria, kay Annie Magno, kay Jerry Fuentivilla, kay Rance Oragon at sa Bodoso family, pati na rin sa mga anak niyang sina Shania Rain at Hans Gabe Bodoso. Shoutout din po kay Richard Rivera, kay Vilma Ancheta, kay Ate Juday Vlogs, kay Estela da Silva, kay Neri Domingo, kay Phoebe K at kay Amanda Joyce at kay Lady. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload at huwag niyo pa rin pong kalilimutang mag-subscribe, share, like and comment sa story natin. Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis niyo itong makikita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.